Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Swap. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula sa isang maliit na hayop sa kagubatan na si Ollie, na desperadong nagtatago mula sa mga mandaragit. Sa kasamaang palad, napansin siya at nagsimula ang isang tensiyong habulan. Sa gitna nito, biglang tumigil ang lahat at nagsimulang magsalita si Ollie, sinasabing hindi pa ito ang pinakamasamang araw na naranasan niya. Ayon sa kanya, ang pinakamasamang araw niya ay nagsimula pa noong siya ay isang mausisang bata. Noong mga panahong iyon, si Ali ay laging sabik mag-explore. Isang araw, napansin niya ang mga kahangahangang isda na lumalangoy sa ilalim ng ilog, at sa halip na manatiling ligtas, naisipan niyang humanap ng paraan para makahinga sa ilalim ng tubig. Sa kanyang mga unang pagsubok, palpak ang kanyang mga imbensyon at hindi talaga gumana. Ngunit matapos ang maraming pagsubok at pagkakamali, nagtagumpay din siya. Dahil kayanan niyang manatili sa ilalim ng tubig, naranasan ni Ali ang isang bagong mundo na puno ng makukulay at kamangha-manghang mga nilalang. Ito na ang pinaka-nakakabilib na nakita niya, hanggang sa biglang naging mapanganib ang sitwasyon. Isang napakalaki at magandang isda ang diretsyo sa kanyang papalapit. Dahil inosente pa siya at hindi pa nauunawaan ang panganib, tinitigan lamang ito ni Ali ng may paghanga, hanggang sa dumating ang kanyang ama at agad siyang hinayla palabas sa tamang oras. Lumalabas na ilang segundo na lang at magiging pagkain na siya. Pagdating nila sa bahay, binalaan siya ng kanyang ama na huwag magtiwala sa ibang nilalang at manatili lamang sa kanilang uri. Ngunit hindi mapigilan ni Ollie ang kanyang kasabikan sa kagandahan ng ilog. Hindi ito nagustuhan ng kanyang mga magulang at mahigpit siyang pinagbawalan na muling umalis ng isla. Sa kanilang lugar, may isang panuntunan, magtago ngayon para mabuhay bukas. Nang mapansin na hindi ito sineseryoso ni Ali, nagpasya ang kanyang ama na sabihin ang katotohanan tungkol sa kanilang nakaraan, kahit nag-aalala ang kanyang ina na bata pa siya. Ngunit bago pa siya makapagsimula, ang kanyang lola ang pumalit sa pagkukwento. Ipinaliwanag niya na noon, ibang-iba ang lambak kumpara ngayon. Nabubuhay ang mga hayop sa patuloy na takot sa isang mabangis na lobo na namumuno sa lugar. Nagbago ang lahat nang dumating ang malalaking nilalang na parang puno na tinatawag na zoo. May espesyal silang kapangyarihan na kayang baguhin ang mga hayop at pahintulutan ang iba't ibang uri na magkaintindihan. Sa unang pagkakataon, nagkaroon ng kapayapaan at pagkakaisa. Ngunit hindi ito nagtagal dahil ang lobo, nagalit sa pagkawala ng kanyang kapangyarihan, ay ninakaw ang lakas ng zoo at naging isang mas nakakatakot na nilalang, ang firewolf. Sa kanyang galit, winasak niya ang ilan sa mga zoo kaya napilitan ang natitira na tumakas sa lambak magpakailanman. Mula noon, ang firewolf na ang naghahari. Nakakagulat, hindi natakot si Ollie sa kwento. Sa katunayan, tila hindi siya gaanong naapektuhan. Dito rin nalaman na si Ollie ay kabilang sa isang uri na tinatawag na puko. Ipinagdiriwang ng mga puko ang kanilang ani ng piplet at nagpapasalamat sa kung anong meron sila. Sa gitna ng selebrasyon, napansin ni Ollie ang isang batang Javan. Dahil sa kanyang likas na pagkamausisa, nilapitan niya ito at nakita niyang nahihirapan itong buksan ang piplet para makakain. Kaya naman tinulungan niya ito at ipinakita kung paano buksan ang prutas, pati na rin ang unang kagat para patunayang ligtas ito. Mabilis na natuto ang maliit na nilalang at nagsimulang kumain, pati na rin nagdala pa ng iba para makihati. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikan. Biglang dumating ang ama ni Ali. Nang makita niyang kasama ni Ollie ang isang ibon, nagpanik siya at agad itong inilayo at itinago. Ang sigaw ng batang Javan ay nagdulot ng problema. Tinawag nito ang buong kawan, tinuruan silang buksan ang prutas, at sa loob ng ilang sandali, naubos nila ang lahat ng pagkain na pinaghirapan ng mga puko. At dahil dito, naging isa ito sa pinakamasamang araw ni Ali. Sa kasalukuyan, nakabalik si Ali sa kanilang lugar ngunit natagpuan niyang nasa krisis ang mga puko. Papalapit na ang taglamig at wala na silang pagkain kaya kumalat ang takot na baka hindi sila makaligtas. Labis ang kanyang pagsisisi at sinisi niya ang sarili sa pagiging masyadong mabait. Naalala niya ang isang pangyayari kung saan umatras ang isang Javan dahil sa refleksyon ng liwanag. Doon siya nakaisip ng plano. Nagtipon siya ng mga piraso ng salamin at ginamit ang sikat ng araw upang takutin ang mga ibon palayo sa kanilang pananim. Sa una ay epektibo ito, ngunit may isang ibon na umatake sa kanya. Nasikatan niya ito ng liwanag ngunit bumangga ito sa kanya at nahulog siya sa isang malalim na hukay. Sa ilalim, nakita niya ang isang misteryosong kumikinang na pod na nabanggit ng kanyang lola. Sa kanyang pagtatangka na umiwas, lalo pa siyang nahulog.
Kinagabihan, hinanap siya ng kanyang pamilya. Sumigaw siya mula sa hukay, ngunit nang makalabas siya, natakot ang lahat at tumakbo palayo. Nalito siya at nang tingnan ang sarili, napagtanto niyang naging isang Javan siya. Sinubukan niyang magpaliwanag ngunit hindi siya pinaniwalaan ng mga puko. Nang marinig nila ang boses ni Ali mula sa isang ibon, lalo silang natakot at inakala nilang kinain siya nito kaya inatake nila ito. Sa pagtakas, nadulas siya at nahulog mula sa bangin. Kinabukasan, nagising siya sa malayong lugar, naguguluhan at nag-iisa. Nilapitan siya ng dalawang Javan na nagtataka sa kanyang kakaibang kilos. Ipinakilala ng isa ang sarili bilang si Ivy kasama ang kanyang mga kapatid na sina Violet at Lily. Ipinaliwanag nilang sila ang nagligtas sa kanya at nais siyang dalhin sa Javan Rock para gamutin, ngunit tumanggi si Ollie. Nawalan na siya ng tiwala at nagsimulang bunutin ang kanyang mga balahibo, iniisip na nakakulong siya sa maling katawan. Inakala ng magkakapatid na nasugatan lamang siya at nalilito dahil sa matinding tama sa ulo. Bago pa nila siya makumbinsi, umalangaw-ngaw ang isang nakakatakot na alulong sa kagubatan. May firewolf na malapit. Mabilis na kumilos si Ivy at tinakpan ang amoy ni Ollie gamit ang prutas at itinago siya bago sila lumipad palayo. Hinanap sila ng lobo ngunit kalaunan ay umalis din. Nang maging ligtas, pumunta si Ollie sa isang lawa para maglinis kung saan nakilala niya ang isang isda na nagngangalang Bull. Matapos marinig ang kwento ni Ollie tungkol sa kumikinang na pod, sinabi ni Bull na may nakita siyang katulad nito malapit sa isang malaking punong guwang. Dahil dito, nagpa siya si Ollie na hanapin ito. Nang makita niya ito, napagtanto niyang hindi niya maaabot dahil hindi siya marunong lumipad. Doon bumalik si Ivy at nag-alok ng tulong, ngunit may kondisyon, kailangan niyang sumama sa kanya pagkatapos. Dahil desperado, pumayag si Ali ngunit agad nagkaproblema. Nahawakan ni Ivy ang pod at naging isang puko. Nawasak si Ollie dahil nawalan siya ng pagkakataong bumalik sa dati. Si Ivy naman ay nagulat at nainis sa kanyang bagong anyo at nalaman ang katotohanan, iyon lamang ang paraan para makabalik. Dahil wala silang ibang pagpipilian, nagpasya silang magsama at humanap ng isa pang pod. Hindi nagtagal, nakita muli ni Ali si Bull at tinanong kung saan pa makakahanap ng ganitong pod. Ipinaliwanag ni Bull na ang mga ito ay matatagpuan sa mga katawan ng mga zoo na napatay ng firewolf. Itinuro niya ang susunod na lokasyon, isang napakalaking talon. Agad na nagtungo roon sina Ali at Ivy, ngunit nahirapan si Ollie sa pag-akyat dahil hindi pa rin siya marunong lumipad. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay, napilitang magtago ang dalawa dahil sa narinig na alulong. Isang batang lobo ang lumitaw na naghahanap sa kanyang ama. Habang abala sila sa pagtatalo, hindi nila napansin na napalibutan na sila ng mga adult na lobo, sumalakay ang mga lobo. Habang tumitindi ang habulan, pinipilit ni Ivy si Ollie na subukang lumipad, pero hindi pa rin niya ito magawa. Pumasok sila sa isang malapit na kuweba, ngunit may napansin silang kakaiba, ayaw sumunod ng mga lobo sa loob. Doon naramdaman ni Ivy na may panganib sa loob. Ang kuweba ay puno ng mga root snake, mga nilalang na umaasa sa pagdama ng galaw imbes na paningin o tunog. Kaya ngayon, naipit sila sa pagitan ng mga mandaragit sa labas at mga mapanganib na nilalang sa loob. Mabilis na nakaisip si Ollie ng isang mapanganib na plano, dumaan sa gitna ng mga ahas nang hindi sila naaalerto. Ang problema, halos imposibleng makilala kung alin ang ugat at alin ang totoong ahas. Iminungkahi ni Ali na gamitin ni Ivy ang kakayahan ng mga puko dahil kaya nilang makaramdam at makakita ng mas maayos para mag-abayan sila. Maingat silang naglakad sa loob ng kuweba at nakaiwas sa mga natutulog na ahas sa tulong ng pang-amoy ni Ivy. Ngunit bago pa sila tuluyang makalabas, napaalulong ng malakas ang mga lobo sa labas at nagising ang mga ahas. Nagkagulo ang lahat habang tumatakbo sina Ali at Ivy para makaligtas, ngunit napunta sila sa isang dead end. Dahil wala nang ibang pagpipilian, pinilit ni Ivy si Ollie na tumalon, literal na itinulak niya ito mula sa sanga. Habang nahuhulog si Ollie sa takot, tinuruan siya ni Ivy kung paano gamitin ang kanyang mga pakpak. Sa huling sandali, nagawa rin niya itong matutunan at tuluyang nakalipad, nailigtas silang dalawa. Nakalapag sila sa isang ligtas na lugar at nagpahinga. Nagpasalamat si Ollie kay Ivy sa paniniwala sa kanya at inalok pa niya itong dalhin agad sa talon. Ngunit sinabi ni Ivy na masyadong delikado dahil sa dilim at hamog, kaya ipinagpaliban nila ito hanggang umaga. Nang gabing iyon, nagkwento si Ivy tungkol sa kanyang nakaraan. Matapos mawala ang mga zoo, nawalan ng pangunahing pagkain ang kanyang mga kababayan na Javan. Umasa sila sa isang espesyal na ruta para mabuhay, ngunit hindi ito sapat.
Marami sa kanila ang namatay sa gutom, kabilang ang kanyang mga magulang. Bilang panganay, napilitan siyang akuha ng responsibilidad na maghanap ng pagkain para sa kanyang mga kapatid kahit hindi nila ito pinahahalagahan. Kalaunan, natuklasan niya ang piplet na tumulong sa kanilang mabuhay. Dito napagtanto ni Ali ang isang mahalagang bagay, siya ang nagturo sa isang batang Javan kung paano buksan ang piplet noon, na posibleng naging dahilan ng kakulangan sa pagkain ng kanyang sariling lahi. Kinabukasan, natagpuan nila ang isang malaking talon. Dinala ni Ollie si Ivy habang lumilipad at natagpuan nila ang katawan ng isang zoo. Ngunit may problema, nasa gitna ito ng pugad ng mga lobo. Dumating muli si Bull at nag-alok ng tulong. Simple lang ang plano niya, gumawa ng destruction. Nagulat si Ali, ngunit inamin ni Bull ang katotohanan, nag-iisa siya at itinuturing na niya silang kaibigan. Umaasa rin siya na kapag nakahanap sila ng mas maraming pod, tutulungan nila siyang magbago upang mabuhay sa lupa. Nangako si Ivy na tutulungan siya. Isinagawa ni Bull ang plano at inagaw ang atensyon ng mga lobo bago tumakas pabalik sa tubig. Dahil dito, nakapasok sina Ollie at Ivy at nakahanap ng isang pod, ngunit isa lang. Iminungkahi ni Ivy na siya ang gumamit nito para makabalik sa dati at makatulong maghanap pa ng iba. Ngunit nagatubili si Ollie at tuluyang sinabi ang totoo, siya ang maliit na puko na minsang nakilala ni Ivy. Ang parehong nilalang na nagtiwala sa kanya ngunit nasaktan ng dalhin niya ang iba na umubos sa pagkain ng kanyang lahi. Bago pa nila maayos ang lahat, bumalik ang mga firewolf. Sa gitna ng kaguluhan, sabay nilang hinawakan ang pod at naging isda tulad ni Bull, kaya nakatakas sila sa tubig. Doon nalaman ni Ivy kung paano talaga gumagana ang mga pod, nagiging kung ano ang sinasabi mo habang ina-activate ito. Dahil sa inis, sinisi ni Ali si Ivy sa lahat. Dahil nasa anyo na mas lalong malayo sa kanyang tahanan, sinabi niyang hindi sila dapat naging magkakampi. Nasaktan si Ivy at nagpasya silang maghiwalay. Ngunit bago umalis si Ali, pinaalalahanan siya ni Bull na marami pang pod at alam niya kung saan ito makikita. Nagbago ang isip ni Ali at sumunod sa kanila. Ipinakita ni Bull na ang susunod na mga pod ay nasa tuktok ng pinakamapanganib na lugar sa lambak, ang matataas na Rock Falls. Isang lugar na hindi kayang mapagtagumpayan ng mag-isa, kaya kailangan ang pagtutulungan. Dito tuluyang nagbukas si Ivy at humingi ng tawad, ipinaliwanag na ang kanyang ginawa noon ay dahil sa desperasyon para protektahan ang kanyang mga kapatid. Tinanggap ito ni Ali at sabay silang nagpatuloy. Pagdating sa talon, nakita nila ang maraming pod na kumikislap sa itaas, ngunit tila imposibleng akyatan. Iminungkahi ni Bull na pagsamahin nila ang kanilang lakas, ngunit biglang lumabas na ang mga batong inaapakan nila ay mga buhay na mandaragit. Nakatakas sila sa tulong ng pagtutulungan ngunit may panibagong panganib, mga firewolf sa itaas. Sa kaguluhan, may isang batang lobo na muntik ng mahulog. Sa halip na pabayaan ito, isinugal nila ang lahat para iligtas ito, pinapakita na mas mahalaga ang malasakit kaysa kapangyarihan. Matapos maabot ang mga pod at makabalik sa kanilang normal na anyo, lumabas ang katotohanan. Ginamit ni Bull ang isa at naging firewolf. Siya pala ang nilalang sa alamat na Samira sa lambak noon. Dahil sa pagtataksil at pag-iwan sa kanya noon, napuno siya ng galit at hinanggad na kontrolin ang lahat hanggang sa naging mahina siya. Inamin niyang matagal niyang hinintay ang mga inosenteng nilalang na magtitiwala sa kanya para mabawi ang kanyang kapangyarihan. Sinubukan siyang pigilan ni Ivy ngunit nasugatan siya ng malubha, at sinira ng firewolf ang mga natitirang pod. Nang umalis ito, pinili ni Ollie na iligtas si Ivy kaysa lumaban. Ilang araw niya itong dinala pabalik sa Javan Rock hanggang sa gumaling ito. Sa panahong iyon, napagtanto ni Ali na kahit may mga pagkakamali siya, nakatulong pa rin ang kanyang mga ginawa sa iba. Ngunit hindi nagtagal ang kapayapaan, sinimulang sirain muli ni Bull ang lambak. Pinangunahan ni Ali ang lahat sa isang malawakang paglilikas papunta sa ligtas na lugar, ang Huko Island. Maging ang mga firewolf ay tumulong bilang ganti sa pagliligtas nila sa batang lobo. Sa huling laban, gumawa si Ollie ng plano base sa nakaraan para muling mapigilan si Bull. Humingi siya ng tulong sa espiritu ng zoo at nagkaroon ng kapangyarihang magbago. Hinarap niya ang firewolf, ngunit nabigo ang plano at tila natalo siya. Sa huling sakripisyo, hinailan ni Ali si Bull papunta sa talon at tuluyang pinigil ito kapalit ng kanyang sariling buhay. Makalipas ang ilang buwan, naging payapa muli ang lambak at nagbalik ang mga zoo, dala ng tapang ng isang nilalang na pinili ang pagkakaisa kaysa takot. Sa huling twist, nalaman na buhay pa si Ollie at iniligtas siya ng mga zoo. Masayang muling nakita ng kanyang mga magulang na buhay siya,
At dito nagtatapos ang pelikula.